Diyos. Let us pray. Our Heavenly Father, Almighty God, our loving God, in the sweetest name of our loving Savior, Jesus Christ, through the first prayer of our beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, your end-time prophet. Thank you so much, dear Jesus, for anointing every part of our service today, our Sunday Holy Worship Service. Most of all, for moving in our midst, mightily for blessing us with your sweet Holy Spirit. And once again, we come unto the throne of grace. Lord, I beseech you. Hallelujah. Please anoint your message of salvation. Please forgive us for our shortcoming, for our transgression. Hallelujah. Anoint your servants, O Lord, for without you I can do nothing. Touch the heart and mind of our beloved brethren, beloved visitor. Open their understanding to the truth. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, hallelujah, and we bind the power of darkness. Demons, unbelief, and doubts cast out right now in the mighty name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. First and foremost, we give the highest praise, glory, honor to our loving Savior Jesus Christ, and we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and remember and cherish and treasure the blessed preaching and teaching of our beloved Pastor Evangelist Willis Almeida and beloved Assistant Pastor Lino Comor Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved co-workers, sa ating lahat po mga beloved brethren, beloved visitor. Isang pinagpalang hapon na po. Ibigay po natin mga minaman isang masigla, buhay na palakpak, pagpupuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yung pong mas malakas na palakpak, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po hindi na po magtatagal. Tayo po mag-aaral po ng atin pong ng salita po ng ating dakilang Diyos. Ating pong pag-aralan sa ating pong monitor po, life's facing storms. Dumaraan ang mga bagyo sa buhay. Mahalaga po, maminamal natin mapag-aral ng salita ng Diyos upang lalo tayong tumibay, lumakas, at tayo po ay magtagumpay ang mga bagyo na dumating sa ating buhay. Mga minamahal, maaaring ngayon ay wala tayong bagyo. Ano ba yung bagyo, mga minamahal? Maaaring karamdaman, kahirapan, problema. Ano yung mga bagyong dumarating sa buhay ng tao. Tatlo po, para maunawaan po natin, mga minamahal, yung natural storm. Ikalawa po, mga minamahal, yung pong emotional storm. Ikatlo, ito pong tinatawag na spiritual storm. Na ito po ay pinapahintulot ng ating dakilang Diyos. Una, mga minamahal, ang may kakahinang magbigay po, mga minamahal ng bagyo, alinsunod sa ating mga mababasa, una ang Diyos. Siya po yung makapangyarihan sa lahat. Ikalawa po, maminamahal, hindi natin alam, sometimes po, kaya may bagyo sa ating buhay, mismong atin pong kagagawan, mga minamahal. Kumbaga, sa ating tinatawag po mga minamahal na sinistorm, dumarating yung bagyo. Ikatlo, ayon po sa Biblia, si Satanas, may kakayanang magbigay po ng bagyo sa ating pong buhay. Kaya mahalaga yung pong ating pong pagtitipon, mahalaga yung ating pong pagtitiwala, paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ano mang dumating na bagyo, tayo po ay magtatagumpay. Sabi nga, ano ba yung bagyo? Ito po ay come and go, mga minamahal. Dating at alis, katulad sa ating bansa, mga minamahal, halos yung alphabet maubos. Ano po? Mahigit 20 bagyo ang dumarating, lalo ngayon, sunod-sunod yung bagyo, araw lang yung pag-itan. Nung nakaraan po, maminamal, hindi pa lumalabas sa ating pong ating bansa yung bagyo, meron naman pong bagyo ngayon. Ibig sabihin, naroon po yung bagyo. Napakahirap kung wala po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Kaya maminamal tayo po ay makinig ng salita ng Diyos dahil ating maunawaan, ano ba yung ating pong ang pinaka-anchor, maminamahal, kapag dumating yung bagyo. Dahil sa karagatan, mga barko, dumarating, mga minamahal, dinadaanan sila ng bagyo, mahalaga yung tinatawag pong angkla, maminamahal. Sa ating buhay, number one po, ano yung angkla, mga minamahal? Ano po yung sinipitis sa ating buhay? Ano yung anchor? Salita ng Diyos. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ng Salmo chapter 107, dito muna po sa verse 20 hanggang verse 32. Praise the Lord. Dito po sa mga awit, Kapitulo 107,
mga talatang 20 hanggang 32. Dito po sa 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas ng mga gawa sa mga anak ng mga tao. At mangaghandog sila ng mga hain na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Silang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga itong nakakakita ng mga gawa ng Panginoon at ang kaniyang mga kababalaghan sa kalaliman, sapagkat siya'y nag-uutos at nagpapaunos na nagbabangon sa mga alon niyaon. Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibababa uli sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hinahampas ng parot parito at gigiray-giray na parang lasing. At ang kanilang karunungan ay nawala. Nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas nila sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ang bagyo na anupat ang alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilalas ng mga gawa sa mga anak ng mga tao. 32. Ibunyiri naman nila siya sa kapulungan ng bayan at purihin siya sa upuan ng mga matanda. Purihin po ang ating dakilang Diyos, isa pong malakas na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia po, mabinamal ating matututunan na dumarating po talaga yung pong bagyo. Pero nauna po dito na napakalaga po ng salita ng Diyos, napakalaga na yung pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, napakalaga po yung pong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at pag-awit ng mga makalangit na naawitin, mga minamahal. Dahil maraming mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano, itinuro ng ating bilang pastor sa pamagitan ng ating pong pagpupuri, pagsamba sa ating malapay noon, yung pong mga bagyong dumarating, ito po ay napapagtagumpayan po ng mga Kristiyano. Ang sabi po dito, mga minamahal, sinugo niya ang kanyang salita at pinagling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Ano mang dumating po sa ating bagyo, karamdaman man, mga minamahal, problema, o natural storm, mga minamahal, napakalaga po ng salita ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Itinuro ng ating beloved parents in the Lord na tayo po ay magpupuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus kapag dumarating po yung bagyo, mga problema, ay lalo tayong magpasalamat po sa atin pong dakilang Diyos. Amen? Sabi nga, paano tayong makapagpasalamat? May problema, may kahirapan, pero itinuturo, maminamal kayo tulad ni Job, dumating sa kanya yung bagyo ng buhay, namatay ang kanyang mga anak, mga minamahal, nawala lahat ng kanyang ari-arian, nagkaroon siya ng karamdaman, pero natuto siya na ang lahat po ay galing sa Diyos. Sabi niya, isinilang siyang hubad, babalik sa Diyos na hubad. Sabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Nang dumating sa kanya, mga minamal, yung pong mga karamdaman, ang sabi, mga minamal, tanggap ba tayo ng mabuti lamang at hindi masama? Ang sabi ng Bible, hindi po nagkasala ng kanyang mga labi si Job. Dahil alam niya po yung banal na salita ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin? Meron pong mga minamal na dahilan ng Diyos, kaya mga minamal, meron pong bagyo, meron pong purpose, at pinapahintulot ng Diyos ang mga bagyo dahil meron po siyang dahilan. Ito po ay mabuting dahilan para po sa mga Kristiyano, kaya tulad mga binamal nung isang pangangaral na isang barko, malaking barko ay lumubog, mga minamahal, at yung isang tao na siya lang ang nakaligtas, doon siya napapunta po sa isang malayong isla. Siya'y nanghinaan ng loob, narin yung ginaw, yung kapag araw yung init ng panahon, wala siyang masilungan. Grabing hirap ang kanyang naramdaman, sabi niya, sunod-sunod yung problema sa kanyang buhay. Hanggang siya'y makagawa ng kubo.
maminamahal. Nung siya makagawa ng kubo, nung kanyang maiwanan, dahil nakapagawa siya ng siga sa pamamagitan ng bato, ay yung kubo niya, maminamahal, nadamay, nasunog. Lalo na siyang nanghinaan ng loob, maminamahal, dahil sabi niya, lumubog na yung barko, yung kanyang tinutuluyan na yun ang kanyang pinakasilungan. Kapag maginaw, kapag matindi ang sikat ng araw, bakit nasunog? Pero alam niyo po, maminamahal, isang buwan na siya doon sa islang yun, wala pong makarisko sa kanya. Dahil napakalayong lugar. Pero yung tinanong kung paano po siya, tinanong niya doon sa mga rescuer kung paano siya maminamahal, na lamang may tao doon. Dahil yung helicopter po yung sumundo, na andun maminamahal na dahil nalaman, sabi po, dahil sa usok. Isang bisiglang palakpak para sa ating Malapinon. Kung hindi nasunog yung kanyang kubo, hindi siya masumpungan. Ganun sa ating buhay, bakit ka ngayon may karamdaman? Amen? Dati may karamdaman, maminaman may problema ka bago ka makakilala sa ating Panginoon, yun po yung dahilan upang tayo po ay lalong mapalapit po sa atin pong dakilang Diyos. Una, mga minamahal, ating matutunan, sabi nga, mga minamahal, to get our attention. Maaring tayo po ay nalalayo na sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na yung ating atensyon naroon po sa mga material na bagay na totoo namang hindi yan mas mahalaga. Ang mahalaga po yung salvation. Amen? Yung kaligtasan yung ating kaluluwa, ating espiritu, mapunta po sa langit. Ikalawa, maminamahal, to get us to repent. Amen? Kaya mayroon po mga bagyo sa ating buhay, inaalaw ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magpakumbaba, upang tayo po mga minamahal ay magsisi. Kahit tulad po mga minamahal ni Jonas, nagkaroon ng natural storm sa kanyang buhay, nadama yung nakasakay sa buong barko, buong bangka maminamahal dahil sa kanyang kagagawan. Tinakasan niya yung kanyang tungkulin. Dahil siya po ay inutusan ng Diyos pumunta sa Nineveh upang mangaral ng ebanghelyo. Siya tumakas, sumakay nga siya ng barko, pero pumunta siya sa dako ng Tarsis. Pero ang Diyos nagpasapit ng malakas na bagyo, maminamahal halos magiba yung bangka, talagang yung mga gamit, mga kargamento, tinapon ng lahat. Amen? Walang nangyari. Naroon pa rin palakas ang bagyo. Pero nagkusa si Job, maminamahal, yung kanyang sarili itapon sa dagat. Alam ibig sabihin ng praise the Lord. Ano ba yung ibig sabihin? Tinuturuan tayo ng Diyos na yung ating isurrender, yung ating buhay, maminamahal, yung mga bagay na atin pong kinakapitan, na parang sa atin ay ating pinapanghawakan na mas mahalaga, nais ng Diyos na bitawan natin yan, mga minamahal. Ang sabi nga, kapag ang tao ay nagigipit, kumakapit sa patalim. Pero ang Kristiyano, mga minamahal, pag tayo nagigipit, sa Diyos tayo kakapit. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, sila nagsimaba sa dagat, sa mga sakyan na nangangalakal, sa mga malawak na tubig, ang mga ito'y nakakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghan ng kalaliman, bagamat malalim, sabihin, yung mga tao na halimbawa, yung pong mga nakasakay sa barko, malimbat yan, maka-encounter po ng mga bagyo, pero sila po ay nakakaranas ng pagliligtas ng atin pong dakilang Diyos. Dito po maminaman sa 24, ang mga ito ay nakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghan sa kalaliman, sapagkat siya nag-uutos at nagpapaunos na nagbabango ng mga alon niyoon. Ang Diyos makapangyarihan, mang minamahal, makalika ng bagyo, sapagkat siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. Siya po ay dakilang manlilika, siya pala yung nagpapaunos. Nagsitaas sa mga langit na nagsibaba uli sa mga kalaliman, ang mga kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Kapag dumating mang minamahal yung bagyo, talagang yung kabagabagan dumarating po sa tao, halos matunaw. Sila'y hahampas-hampasin ng parot parito at gigiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay wala. Hindi po pinag-uusapan na ikaw ay tituladong tao, mayaman, marunong, kapag ikay nasa gitna ng dagat, inabot ng bagyo, isa ka mang minaman sa mawalan po ng pag-asa. Nang magkagayon, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at
inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Ano po yung malaga? Kapag dumating yung bagyo sa ating buhay, tayo po ay dadaing sa Diyos. Tayo po ay tatawag sa atin pong pinakamamalapan noon dahil siya lang po yung tanging makapagliligtas, siya lang po yung tanging makapag-alis sa ating pong kahirapan. Kanyang pinahimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niya on ay nagsisitahimik. Anumang lakas ng bagyo, mga minamahal, mas malakas ang kapangyarihan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit ba may bagyo, mga minamahal? Amen? Sabi nga, to demonstrate His power, mga minamahal. To reveal His love. Nais ng Diyos, ipakita yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig. Bakit ba tayo may karamdaman, hindi natin matanggap, pero binigyan ka ng karamdaman, ipinatilot ng Diyos, para ikaw ay makalapit sa Kanya. Para tayo mga minamahal ay makatawag sa ating dakilang Diyos. Dahil kung walang karamdaman, walang bagyo mga minamahal, ang tao ay hindi po makakatawag sa Diyos. Maaring sila po ay makalimot. Kaya ipinapahintulot ng Diyos ang bagyo sa buhay. Ano po yun? Bigyan ka ng karamdaman, amen? Kahirapan, ang sabi nga ng Beloved Mama Dear, kapag walang problema ang Kristiyano, amen, praise the Lord, thank you Lord. Pero pag mayroon ng karamdaman, iniwan ng asawa, may karamdaman ng anak, walang pambayad sa kuryente, walang pangtanghalian, walang panghapunan, luluhod ka sa ating mahal na Panginoon. Magmamakaawa ka. Ibig sabihin po, lalo tayong mapalapit po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, mga minamahal, lahat ng bagay ay atin pong ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat na nagsisiibig sa Diyos. Alinsunod sa kanyang nasa ikabubuti pala. Mga minamahal, anumang bagyo na dumating sa ating buhay, maalala ko po yung bagyong Yolanda. Sabi nga sa history, sa kasaysayan, pinakamalakas na bagyo. Pero alam niyo po, malaking bagay po yan sa mga kapatiran po sa Santa Elena 10 years ago. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Hindi alam kung paano itatayo ang bahay sambahan. Alam natin may buhay na Diyos, pero wala pong pinansyal. Pero isang araw, kasalukuyan tinatayo ang bahay sambahan sa inyong abang lingkod, may tumawag. Praise the Lord. Dahil po sa bagyong Yolanda, praise the Lord. Bagyo po, mga minamahal. Napakalakas po nun. Kaya po tumawag, dahil siya nasa abroad, ang sabi niya po, brother, ang lahat pala ng bagay ay walang kabuluhan. Magpakayaman ka, magpakahirap ka sa pagkatrabaho, darating oras, kahit tulad nun, sabi niya, bumagyo sa Yolanda, kita niya yung mga bahay. Mga minamahal, talagang na-was out. Maraming namatay, libo-libo. Kaya sabi niya, brother, ano yung maitutulong ko? Ano yung halaga na yung bahay sambahan ay yung maayos. Isang musiglang palakpak para sa ating malapin noon. Sa habag ng Diyos, sabi ko naman po, siguro po ay 50K ay malaking bagay na po. Pero kulang pa. Isang musiglang palakpak para sa ating malapin noon. Sa habag ng Diyos, mga minamahal, dumating. Salamat sa bagyong Yolanda. Isang musiglang palakpak para sa ating malapin noon. Ngayon, pumunta kayo po doon, mga minamahal sa Santa Elena, konkreto na rin po yung bahay. Pero kung sisimulan, dahil sa bagyo, mga minamahal, ibinuhos ng Diyos yung pagpapala po niya. Isang musiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos po ay mapaghimala, mga minamahal, ipapakilala niya, ipapakita niya yung kanyang pong pagliligtas, amen, yung kanyang pag-iingat, dahil yung bagyong Glenda, malakas din po yun, maaaring super typhoon po noong panong yun, amen, yung kapatid natin sa Samar, mangingisda, malakas ang bagyo, alam po super typhoon, dala na noong panahong Yolanda, yung kanyang bangka, hindi niya alam kung paano po, saan niya isi-safe mga minamahal, kung ano, saan niya po, kumbaga po ay itatago. Wala siya naisip na paraan, walang lugar, mga minamahal. Kung mayroon pong lugar na unahan na siya, at sabi niya, talagang walang lugar. Ang ginawa niya, humukay na lang po doon sa dalampasigan. Humukay at yung bangka tinabunan na ng buhangin. Yun ang kanyang inaisip mga minamal na paraan upang yung kanyang bangka ay maisalba dahil yun ang kanyang tanging inaasahan sa paghahanap buhay. Pero dumating ang malakas na bagyo, mga minamahal. Walang nagawa yung pong pagtabon ng buhangin o ibaon yung bangka. Na-was out po, mga minamahal, nadala ng alon. Hopeless siya ng time na yun, pero naalala niya ang pangaral ng pastor. Sa ganong bagay, manalangin, mag-ayuno, magpuri sa ating malang Panginoon.
Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ano yung himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Yung kanyang bangka, nakarating doon po mga minamahal sa Bantayan Island, Cebu province. Medyo malayo, mga minamahal. Sa lakas ng bagyo, doon nakarating. Ano yung himala ng Diyos, mga minamahal? Yung kanyang kaibigan na doon nakatira, nakita yung bangka, sabi niya, lumulutang yung bangka, walang nakasakay, pero na kanyang nilapitan, mga minamahal, parang kilala niya. Dahil may pangalan, sabi niya, ito'y sa aking kaibigan. Nakuha niya. Tumawag siya. Sabi niya, narito yung bangka. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung bangka, mga minamahal, walang sira. Walang damage, iningatan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, dumating man po ang bagyo, natural man yan, mga minamahal, emotional o spiritual storm, alam natin, may Diyos na aalalay sa atin. May Diyos, mga minamahal, na tutulong sa atin. May Diyos na hindi tayo kayang pabayanan. Bagyo din po, mga minamahal, Glenda, kapatid natin sa Andangan. Pakinig po natin, nagpatuto po dito. Amen? Malakas yung bagyo, yung kanilang ilang ektaryang lupa, may tanim na mais. Lahat ng maisan po doon, tumumba. Yung mga unbeliever ang ginawa, pinakain na lang sa kabayo, baka, maminamal, sinira na dahil talagang dapang-dapa. Yung mga kapatiran po natin, mag-anak sila, nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Sabi, walang imposible sa mahal na Panginoon. So, dalangin ng mga pastor, tayo magpuri. Alam niyo po, kinabukasan, bumisita, maminamal, yung pang maisan, nakatindig, mga minamahal. Itinindig ng ating dakilang Diyos. At ang himala pa ng ating dakilang Diyos, di ba po sa mga nagatanim na mais, 2 puso lang? Amen? Aba, ay 4. 4, mga minamahal. At yung huli, malimit po, yun po ay mga buraot. Amen? Kumbaga po, hindi na lumalaki. Yun pa yung mas malalaki. Purihin ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos po ay mapaghimala. Ang Diyos po ay mabuting Diyos. Ang Diyos ay tapat na Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Isang masiglang palakpak para po sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Jonas, chapter 1, verse 3 and 7. Tayo po dumako sa Jonas storm. Maminamahal, bagyo sa buhay po ni Jonas. Bakit dumating? Ang aklat ni Jonas, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 7. 3. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumating ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos. Tumawag sa kani-kaniyang Diyos. At kanilang inihagis sa dagat ang mga dala-dala na nga sa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing sa is. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. 7. At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kaniyang kasama, magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy, nangagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Ang lahat po magsabi ng praise the Lord. Isang malakas na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po dumating ang bagyo sa buhay po ni Jonas? Dahil ang sabi po dito sa 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarses mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarses. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyoon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila
sa Tarses mula sa harapan ng Panginoon. Tumakas, mga minamahal, si Jonas sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos na ipangaral ang ebanghelyo, ang kanyang salita sa Ninibe. Pero ang ginawa ni Jonas, siya po marahil ay natakot dahil ang mga taong yun po ay bansa na sabi nga po ay mabigat po yung kalooban, walang puso, kumbaga po ay mga kriminal. Pero ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. To make the story short, mga minamahal, nung siya pumunta na roon, naging pagpapala siya. Amen? Na ipangaral niya ang ebanghelyo, dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos. Akala niya siya siguro mamamatay, pero nung naroon siya, bakit siya naligtas? Alam niyo po, sa history, mga minamahal, yung pong Ninibe, ang kanilang isa pong patron ay isda. Bakit ba maaluwang pong naipangaral ni Jonas? Ayon po sa history, mga minamahal, dahil siya nga nilimod ng isda, alam na magsabi, praise the Lord. Iniluwa ng isda doon sa dalampasigan, kita ng mga tao. Hindi natin alam pag-iisip ng Diyos, ng mga tao, pero nung siya sumunod sa ating malapinoon, mismo kanyang sarili, kanyang itinapon, amen? Yung kanyang pinanghahawakang bagay na mahalaga para sa kanya, kanyang binitawan, alam na magsabi, praise the Lord. Napabuti yung kanyang buhay at marami po ang naligtas. Isang masiglang palakpak para po sa atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Sinistorm, mga minamahal, kasalanan. Meron pong natural storm na nangyari sa tao, sa ating bansa, tropical storm, mga minamahal. Sa ibang bansa po, mga minamahal, yung galing po sa Indian Ocean, yung po yung tinatawag po mga minamahal na cyclone, yung galing sa Atlantic Ocean, mga minamahal, yan po ay hurricane, pero natural storm. Sa ating bansa, may bagyo po, maminamahal, come and go ang bagyo, pero sabi nga, isadya po yung dumarating. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Ito po ay tanggapin natin. Kahit tulad ng isang sanggol, maminamahal, meron po yung mga tinatawag pong birthmark. Amen? Bilang tayo Kristiyano, maminamahal tayo nabautismuhan, tanda natin, meron pong birthmark of conflict. Isang siglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ano po yun? May pakipagbaka po tayo, maminamahal. Ang sanlibutan, ang sabi ng Biblia, meron tayong kapigatian, ngunit lakas natin ang ating loob dahil dinaig niya ang sanlibutan. Amen? Sa sanlibutan, darito, maminamahal, ang kaaway, ang dyablo, sabi ng Bible, tayo ay maging mapagpigil, maging mapagpuyat sapagkat ang inyong kalabang dyablo, kalaban siya, maminamahal. Ang sabi, gumagala, humahanap ng kanyang masasila, labanan natin ang matatag ng ating pananampalataya. Meron pong spiritual warfare. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. May digmaang spiritual. Lalo higit po, maminamahal, ano ba yung may conflict? Yung dati nating pagkatao, ngayon tayo binago ng Diyos, kapag tayo nanlabig, hindi tayo dumadalo, nabalik yung kahinaan. Amen? Kapag bumalik yung kahinaan, maminamahal, naroon tayo po ay magkakaroon ng pagkakasala. Papaluin tayo ng ating malapinoon dahil tayo mahal niya. Amen? Naroon na yung dumarating yung problema, yung kahirapan. Pero tandaan natin, mga minamahal, huwag tayong magtampo sa Diyos, huwag tayong mag-question. Ang Diyos ay marunong. Sometimes meron tayong bagyo sa ating buhay, hindi dahil ikay makasalanan. Amen po ba? Si Job, matuwid, siya'y tapat, pero nagkaroon ng bagyo pa rin sa kanyang buhay. Pero siya'y nanatili sa ating malapainon. Ang kanyang tanging magagawa, manatili sa salita ng Diyos, mga minamahal, magtiwala sa ating malapainon. Anumang nawala sa kanya, sa huli po ng istorya ng kanyang buhay, ibinalik ng Diyos ng doble, ng mas marami. Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo may problema, may bagyo, tandaan natin, mga minamahal, sa dulo, naroon yung pagpapala ng Diyos. Kahit sabihin natin, may karamdaman ako, hanggang bawi ng buhay, tagumpay pa rin yan. Alam di magsabi ng praise the Lord. Bakit ka mo? Ang tunay na kapahingahan natin, doon sa piling ng Diyos. Ang tunay na kagalingan, mga minamahal, doon sa piling ng Diyos. Kung dito ikaw po ay lumpo, doon hindi ka nalumpo. Kung dito ikay bulag, pagdating sa langit, mga minamahal, kumpleto na ang iyong paningin. Kung dito tayo nagugutom, nauuhaw, puro problema, dahil sabi sa Job chapter 14, ang isang tao na sinilang ng babae, sabi nga, mga minamahal, maiksi yung araw at puno ng kabagabagan. Amen? Sabi nga ay naroon na yung birthmark of conflict sa buhay po ng tao. Pero tandaan natin, we are overcomer Christian.
We are more than conqueror. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Kung may nagtagumpay na mga presidente, mga minaman, mga mananakop, may nagtagumpay na mga doktor, pero ang Kristiyano, mas mananagumpay sa lahat na nagtagumpay. Kung may karamdaman naman tayo ngayon, may problema, patuloy lang tayo. Hindi tayo pababayaanan po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa sunod na talata, mga minamal, basahin po natin sa Luke chapter 22, verses 31 up to 34. Tayo po ay talon po sa verse 61 hanggang 62. Peter Storm, mga minamahal, ang bagyong dumating po kay Pedro. Bakit? Ating pong basahin ang Bible. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 22, talatang 31 hanggang sa talatang 34, talon sa 61 at sa talatang 62. Sa 31, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamanhi ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sa 34, at kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikailamong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Talon sa 61 hanggang sa talatang 62. At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ibigay po natin ang isang malakas at buhay na palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ano po yung ating matutunan, mga minamahal kay beloved Apostol Pedro? Nagkaroon siya ng bagyo sa kanyang buhay, ito'y galing po, mga minamahal, kay Satanas. Malimit, mga minamahal, o Muslim, mga minamahal na mga bagyong dumating sa ating buhay, yan po ang may kagagawan, si Satanas. Nais niyang tayo po ay i-down, nais niya, mga minamahal, tayo po ay malayo sa ating pong pinakamamalapay noon, at dahil na rin po, mga minamahal, kumbaga, ay hindi tayo nag-iingat, dahil si Pedro, doon sa pamamagitan ng kanyang bibig po, ay doon siya nagkasala. Parang siya nagkaroon ng pride. Panginoon, hindi mangyayari sa iyan. Sapagat alam niya, siya ay Diyos. Pero pag sinabi ng ating malang Panginoon, ay yun po ay mangyayari. Kaya ang sabi po dito ng Bible, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang kayo maliglig na gaya ng trigo. Tandaan po natin, mga minamahal, habang tayo na sa libutan ito, hindi pa nagbabalik ang ating malapin, habang hinihintay natin ang ating dakilang Diyos, meron pong pagliliglig. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Yung trigo nililiglig, ano po yung reason, ano yung dahilan? Para maging pure, maalis yung mga gabok, maalis po yung kumbaga yung mga buto ng damo, maging purong trigo. Amen? Bakit sa ating buhay meron pong kumbaga para tayong halaman na ginugupit, pinapruning mga minamahal upang lalago tayong magbunga? Upang tayo po, mga minamahal, ay bilang Kristiyano po, lalo tayong katulad ng isang ginto, mga minamahal, lalo tayong maging dalisay. Isang bisiglang palakpak para po sa ating malapino. Meron pong pagliliglig. Tanggapin po natin yan, mga minamahal, bahagi na po ng buhay ng Kristiyano dahil sa langit, mga minamahal, ang pupunta ron, yung pong pinasakdal ng atin pong dakilang Diyos. Yung mga Kristiyano po, sabi nga sa Santiago chapter 1, tayo po, mga minamahal, ang magiging sakdal sa pamamagitan po ng mga pagtitiis, sa pamamagitan ng pagsubok. Ang sabi po, ano yung ating dapat i-response, mga minamahal? Magalak tayo kung tayo mahulog sa sarasaring tukso, na pabayain po natin na yung ating pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang tayo po, mga minamahal, ay maging ganap, sakdal at walang kakulangan. Ibig sabihin, anumang bagyong dumating sa ating buhay, dyan ka papasakdalin ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Diyan ka lilinisin ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo sabi nga, to build up our faith, mga minamahal. Tayo po ay kumbaga lalong lumago ang ating pananampalataya at upang ating maranasan ang ating dakilang Diyos. At isa pa, mga minamahal, bakit ba may pinapahintulot ng Diyos ang bagyo? To equip us for His service. Amen?
Dumating po kay beloved Apostol Pedro yung bagyo sa buhay, yung emotional storm, spiritual storm, mga minamahal, dahil dito, siya tumangis ng kapait-paitan. Nagkaroon siya ng depression, mga minamahal. Grabing kalooban niya, nagsisi siya, mga minamahal. Bakit niya nagawa sa atin pong dakilang Diyos? Pero meron ditong sinabi, kung ikaw ay ipinamahal ko na huwag kang magkulang ang iyong pananampalataya. Dumating man ang bagyo, pagsubok, manatili ang iyong pananampalataya sa Diyos. Maniwala ka na may Diyos na tutulong sa atin. May Diyos na mabuti. May Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi dito, maminamahal, at sinabi sa kanya ng Panginoon, ang sabi dito, maminamahal, na ikaw kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin pala, kung may lalo tayong ma-equip, mga minamahal, lalo tayong magagamit po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo man minsan po ay bumaba sa tungkulin, hindi pa yun ang huli ng ating buhay. Hanggat maaari, parang si beloved Apostol Pedro, gagawa tayo ng paraan para lalo tayong magamit po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi laging bagyo sa ating buhay. Alam natin magsabi na praise the Lord. Hindi laging may problema, mga minamahal. Bahagi lang po yan. Hindi ka titira sa pagsubok. Hindi ka titira sa karamdaman o mga anumang mga problema. Amen. Dadaanan mo lang yan parang Red Sea. Dadaanan mo, lalampasan mo, mga minamahal. Mayroong tamang panahon, mayroon pong kumbaga yung panahon, kung panahon ni Moises po, 40 years lang, amen? Pero pagkatapos nun, mga minamahal, maranasan mo yung pong masaganang lupain, masaganang biyaya ng ating dakilang Diyos, na ang Diyos ang mag-provide ng lahat ng ating mga pangailangan. Bilang tayong mga Kristiyano, parang estudyante, o parang itong ating baitang, mga minamahal. Bago ka, unang baitang, pag kaya mo, ikalawang baitang, mga minamahal, kung 1 kilo na pagsubok, gagawin ng Diyos na 2 kilo, hanggang sa ikaw, mga minamahal, ay lumago bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano, mga minamahal, anumang pagsubok na ating pong dumating sa ating buhay, ang Diyos pa rin ay tapat na hindi niya ipapahintulot na tayo tuksuhin, subukin na higit sa ating makakaya. Bagkus lakip ng pagsubok, ng tukso, ang Diyos ang gagawa. Ito'y upang ating makayanan. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, ng Acts chapter 27, verse 18 and 20. Talon po sa verse 31. Dito po sa mga gawa, kapitulo 18 hanggang 19, 20, talon sa 31. Dito po sa 18. At sapagkat lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At nang ikatlong araw ay kanilang pinagtatapon ang kanilang sariling sa kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong. 20. At nang hindi sumikat sa amin ang araw, ni ang mga bituin man ng maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. Talon sa 31. At sinabi ni Pablo sa centurion at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo hindi mga kaliligtas. Isang masiglang palakpak para po sa ating Panginoon. Si beloved Apostol Pablo, mga minamahal, nakaranas din po ng bagyo sa buhay, natural storm, mga minamahal. Ilang araw, ilang linggo sa karagatan, parang wala ng pag-asa, wala ng bituin, hindi sumisikat ang araw, mga minamahal, kung ilang araw, ilang linggo. Pero malaki yung pananampalataya ni Pablo. Ang sabi po niya, at sinabi ni Pablo sa centurion at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo'y hindi mga ligtas. Amen? Sa ating buhay, maliban na tayo manatili sa kanyang tunay na iglesia, banal na gawain, hindi tayo maliligtas. So ano yung ating dapat gawin sa kabila ng mga bagyo, karamdamang mang dumating sa ating buhay, pagsubok, problema, manatili tayo sa banal na gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dahil walang ibang tutulong sa atin, walang ibang makapagliligtas, kundi ang atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit po, maminamahal? Bakit talagang may bagyo? To remind us who is in control. Isang masiglang palakpak para sa ating Panginoon.
inire-remind ng Diyos, ipinapaalala sa atin, sino ba yung may control? Sabi ng Bible, itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa langit at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Siya po ay omniscient God, omnipotent God, mga minamahal, omnipresent God. Siya kahit nasaan, siya makapangyarihang Diyos, alam niya lahat ng bagay, siya ay Diyos na walang hanggan. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Anumang bagyo na dumating sa iyo, kayang-kayang pahintuin ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Masdan natin, kapag bumagyo, parang kinabukasan, parang hindi bumagyo dahil napakakalma. Ganyan po yung buhay ng Kristiyano. Kung may bagyo man po, kasalukuyan tayo may bagyo sa ating buhay, amen, kahirapan, manatili lang tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa pagpupuri sa ating malapinoon. Manatili tayo maminaman sa pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Bagyo na nga, salamat pa. Pero yun ang sabi ng Bible, sa panahon ni Habakuk, mga minamahal, financial problem, naranasin nila, poverty, naranasin nila, mga minamahal, na yung kahirapan. Pero ang sabi niya, naunawaan niya, kahit hindi magbunga ang ubas, hindi magbunga ang igos, kahit mawala ng pagkain ng kawan, amen? Ang sabi niya, magagalak pa rin siya sa Panginoong Diyos na tagapagligtas. Amen? Magalak tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, sa kabila mayroon pong pagsubok, ano mga ating pinagdadaanan, naroon pa rin yung kagalakan na ikaw ay may kakayanan pa rin magluwalhati sa ating Panginoon. May kakayanan pa rin, mga minamahal, na magpuri sa atin pong dakilang Diyos. Dahil ang Diyos natin, siya po ay makapangyarihang Diyos. God is in control. Tandaan natin, mga minamahal, anumang laki ng pagsubok mo, anumang laki ng problema mo, mas malaki ang kapangyarihan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, sa Psalms chapter 57, verse 1 and 2, how to respond, mga minamahal, ano ba yung ating dapat gawin? Ano ba yung ating reaction kapag dumarating po yung problema, mga bagyo? Atin bang pupusuan? Amen? Atin bang sisimangutan, mga minamahal? Pero, ang sabi ng Biblia, ating pusuan. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating ipagpasalamat anumang bagyo na dumating sa atin dahil may Diyos na tutulong sa atin, may Diyos na hindi po tayo kayang pabayanan. Anong dapat natin gawin? Ang sabi dito, mga minamahal ng Bible sa Aklat ng Mga Awit, 57, verse 1 and 2. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 57, talatang 1 hanggang sa talatang 2. Maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin, sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako, hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. Ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinon. Ang Diyos ang nagpahintulot, mga minamahal, pero yung mga tukso, tandaan natin, hindi yan mula sa Diyos. Sabi po sa Aklat ng Santiago chapter 1, amen? Kundi natutukso ang tao, kumbaga po, mga minamahal, may temptation dahil sa hanyaran ng pong sarili. Pero dumarating po anumang bagyo sa ating buhay, walang iba tayong gagawin kundi magmakaawa sa ating malapit. Dahil naranasan po na David yung pong bagyo sa kanyang buhay. Amen. Dahil nang siya bilang hari na maminamahal, siya nagpabayana. Yung dati niyang ginagawa, maminamahal, hindi niya ginagawa. Hindi na siya nakipagdigma. Naroon na lang po siya doon sa bahay hari. Kaya dumating yung kasalanan, hanggang sa nais niyang pagtakpan ng kasalanan, pinatay niya si Uriah, maminamahal, hanggang sa namatay yung anak ni Bathsheba. Amen? Grabe po, yung kalooban ni Haring David, dumating po sa kanya yung talagang bagyo ng buhay, emotional, spiritual. Amen? Dahil kumbaga karaniwan o dahil sa kanyang kasalanan, pero ang ginawa niya, maminamahal, nagmakaawa siya sa ating mahal na Panginoon. Ano mang dumating sa ating pagsubok man, gawa man ng kaaway, kagagawa natin, amen, dahil sa ating pagpabaya, pero ang tanging nating magagawa, lagi tayong magmakaawa sa ating mahal na Panginoon. Lagi po tayong manganganlong sa ating dakilang Diyos. Lagi tayong magtitiwala sa Kanya, sapagkat ang sabi dito, hanggang sa makaraan ang mga kasakunang ito, until these calamities be overpassed. Amen? Calamity, dulot ng bagyo. Amen? Kasakunaan na nangyayari. Yung pala lalampasan, mga minamahal, dahil ang sabi dito, ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Wala iba tayong tatawagan. Amen? Kung ang tao nagigipit, kumakapit sa patalim, ang Kristiyano, kapag nagigipit, kumakapit
sa pananampalataya, kumakapit sa kapangyarihan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag dumating ang bagyo, hindi na pag-uusapan ikaw ay mataas ang pinag-aralan, ikay matalino. Dahil tayo po ay limitado, mga minamahal, wala tayong kakayanan. Yung pong depression, yung pong kalungkutan, yung takot, karaniwan po sa tao. Kahit po ang presidente natatakot, kahit ang general, mayroon po yung takot sa kanyang buhay. Pero tayo mga Kristiyano, mga minamahal, anumang pong dumating, mga minamahal, huwag tayong gumaya kay Pedro doon siya lumubog dahil nakita niya malaki yung alon, mga minamahal, malakas ang hangin, siya natakot, siya lumubog. Ang sabi ng manapin noon, dahil kakaunti ang kanyang pananampalataya. Tayo magtatagumpay, mga minamahal, sabi ng Biblia, labanan nating matatag ng ating pong pananampalataya. Ang salibutan, bilang tayo po ay born of God, mga minamahal, ipinangako ng Diyos, may kapangyarihan tayo na magtagumpay, mga minamahal, sa sanlibutan. Anumang pong dumating sa sanlibutan ito, dahil nanganganib ang sanlibutan ito, dahil naroon tayo sa propesya na darating ang malaking kapigatian sa ibabaw ng lupa na hindi pa nangyayari ng una pa man. At ang sabi, dahil sa mga hinirang, ay papaiksi ng Diyos yung araw. Ang Diyos din ang gagawa. Yung pong kapigatian darating, mga minamahal, yung bagyo sa buhay na darating, ay tandaan natin, iniisip pa rin ng Diyos ang bawat Kristiyano, hindi tayo pababayaanan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang basiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi, mga minamahal, sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang damo ay nalanta, ang bulaklak, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay nanatili magpakailan-kailan pa man. Kaya, ang sabi nga, ano ang kinakailangan? We need wisdom in the midst of storm. Karunungan nagmumula sa Diyos. Ano po? Yung salita ng Diyos. Amen? Yung karunungan ibinigay sa atin through the prophet of God, mga minamahal, sa ating mga pastor na kanyang tinuro na sa ating kaandilin ng karunungan, unawa, ano pong tinuro? Pag-aayuno. Amen? Tinuro, mga minamahal, tayo ay lagi magpupuri sa ating malapinoon. Sa pagpupuri ba, may pagpapala? Meron po. May pagliligtas ang ating dakilang Diyos. Yung kapatid natin nagpatotoo, napasama siya sa paglubog ng barko, yung biyaheng Bisaya, maminamahal. Lumubog yung barko dahil sa malakas ang hangin, may bagyo, maminamahal. Pero ang himala ng Diyos, nung siya nasa ilalim ng lupa, kalahating oras siya, o sa tubig, maminamahal, nasa ilalim siya ng tubig, kalahating oras na, halos di siya, kumbaga ilang minuto, hindi rin siya nakahinga. Inaalala niya yung pangarap mala pastor kapag nasa ganong sitwasyon, mga minamahal, magpupuri sa ating malapang na bangmat. Isang awitin lang, mga minamahal, nagpuri sa ating dakilang Diyos. Yung kanyang lugar na gabi, madilim, mga minamahal, nagliwanag. Nakita niya po, mga minamahal, yung mga isda nagsama-sama, mga minamahal, pumunta sa kanyang paanan, itinulak siya, mga minamahal, upang makaahon, mga minamahal. Na-rescue siya, tinanong siya, taga-saan ka? Taga-Jesus Miracle Crusade po. Bakit naliligtas? Yung mga isda po, ako po ay itinulak pataas. Isang masiglang palakpak para sa ating malapay noon. Si Captain Ferdinand Astreras, mga minamahal, siya bilang isang kapitan ng barko. Yung kanyang barko na kanya pong dala-dala, mga minamahal, o kanya pong sinasakyan, nabutas, isang metro, yung pong pinaka-basement, lulubog, puro ng tubig. Alam niyo po, mga minamahal, kailangan niya mag-report kumbaga po sa kanyang manager, may-ari ng barko, kung ano sitwasyon. Pero ang kanyang ginawa, mga minamahal, una po, nag-report siya sa ating dakilang Diyos. Sa pamagitan ng panalangin sa kanyang kwarto, mga minamahal, siya nagpuri, kahit isang awitin, isang oras siya nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung turo ng beloved pastor, sa himala ng Diyos, mga minamahal, napakalayo pang lakbayin, from Solomon Islands, pupunta sa Japan. Kung siya po, mga nagtatawag ng kumbaga po, mga minamahal, sa mga namamahala, mga minamahal sa Japan, sa US, sa Guam, baka mapahiya siya. Pagdating ay hindi naman gano'n na lumubog, ay ang ginawa niya, mga minamahal, pero talagang lulubog yung barko niya dahil malaki po yung pong mga minamahal sira. Alam niyo po, pagkatapos niya magpuri, sa ating malapino, mayroon pong ibon na lumilipad, mga minamahal, doon sa palibot, mga minamahal, sa barko. Kita na kanya pong crew, mga minamahal, pauli-uli. Doon sa may sira, yung ibon, mga minamahal, doon po bumaba hanggang yung po, mga minamahal, butas ng barko, ito po hindi na tumagas hanggang yung ruta papunta po sa Mindanao Sea. Tinahak niya, mga minamahal, hanggang siya ay makadaong po sa Cebu, naligtas sa patnubay ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Pagpupuri sa gitna ng bagyo, mga minamahal, pagpupuri sa ating malapinoon, pag-awit ng mga kalangit na awitin, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Anumang dumating sa atin na mga pagsubok, marunong pa rin tayong magpasalamat sa atin pong
dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para po sa ating mahal na Panginoon. Sa Mark chapter 4, verse 7, sa verse 37 hanggang 41, sa huling talata po ating pong basahin. Sa Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, mga talatang 37 hanggang 41. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpok ang daong ng mga alon. Na ano pat, ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan ng ibabaw ng kutsyon. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanila, Guro, wala bagang anuman sa iyo ang mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa ka, tumahimik ka, at humimpil ang dagat. At humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Sila'y nangatakot na lubha at sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito? Na pati ang hangin at dagat ay tumalima sa kaniya. Isang malakas na palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Maging aral po sa atin, mga minamahal, nung kasama pa ng mga apostoles ng atin pong pinakamamalampay noon, nagkaroon po ng malakas na bagyo. Pero nangatakot, mga minamahal, ang mga alagad. Sabi nila sa malapay noon, walang anuman baga sa guro na tayo mapahamak. Pero yung pong hangin, mga minamahal, yung bagyo, ito po'y sinaway ng ating malapay noon. Karakaraka, ito po ay tumigil, humimpil, at naging kalma, mga minamahal, sila'y iniligtas ng ating dakilang Diyos. Yung mga alagad, pasinin po natin, sabi ng ating malapit na kayo natakot. Wala ba kayong pananampalataya? Sa ating buhay, naway po huwag maramdam natin yung takot. Kung ano mo bagyo na dumating sa ating buhay, dahil yung po pala sa paningin ng Diyos, mga minamahal, ay kawalan po ng pananampalataya. Bagkos dumating man ang bagyo, ang sabi kay Pedro, mga minamahal, huwag magkukulang ang iyong pananampalataya. Dumating man ang tukso sa ating buhay, sabi ng Bible, mga minamahal, ating labanan ng matatag ng ating pananampalataya. Kung dumating yung bagyo, ang sabi ng Bible, mga minamahal, pasakop kayo sa Diyos. Dapat magsisalangsang kayo sa dyablo at siya'y tatakas sa iyo. Meron pong bagay, mga minamahal, na hindi tuwirang dumating sa atin ng bagyo. Sabi po ng Bible, tayo ay magsipagpuyat, magsipanalangin upang huwag tayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu may ibig, dapat mahina ang laman. Gano'ng kahalaga ng pananambahan, amen? Pagupuyat, gano'ng kahalaga, mga minamahal, ating panalangin? Tayo po, mga minamahal, ay hindi papasok sa temptation. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi tayong narito, parang pong cellphone, tayo po ay nagcha-charge, mga minamahal. Amen? Kapag isang appliances, mga minamahal, hindi po yan nakasaksak sa kuryente, hindi yan gagana, walang kabuluhan. Amen? Yung bombilya, kung hindi yan nakasaksak sa power ng kuryente, hindi yan gagana. Ganyan ang Kristiyano, mga minamahal. Kung wala tayo sa pagdalo, mga minamahal, wala ang Espiritu ng ating malapinoon, wala tayong magagawa. Pero, lagi tayong nagpupuri, araw-araw, mga minamahal, umaga, gabi, lagi tayong nanalangin sa ating malapanginoon. Dahil sabi ng Bible, sa bawat panahon, kayo ay magpuyat at magsidaing upang makatakas kayo. Sabi po, mga minamahal, sa pagsubok o anumang darating sa libutang ito, at upang tayo, mga minamahal, ay makatayo sa harapan ng anak ng tao. Lagi tayong manalangin, mga minamahal, magtiwala sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay magtagumpay. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po ay magkaisang magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy nating igawad ang ating pong pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Hindi lahat sa atin ngayon ay nasa pagpapala. Marahil tayo ay naroon po, mga minamahal, sa financial problem, health issue, mga minamahal, may nararamdaman ka, family problem, mga minamahal, broken relationship, bagyo po yan, mga minamahal. Huwag nating ikaila sa ating buhay. Meron tayong mga utang, mga minamahal, amen? Natanggal sa trabaho. Pero tanda natin, may Diyos na nagmamalasakit. May Diyos na tutulong sa atin, mga minamahal. Hindi tayo pababayanan ng ating pong dakilang Diyos. Di mo ako pinababayaan, kaya naman
isin ang hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Tawagan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah! Sabi sa awitin, mga minamahal, dumating man ang dilim. Hallelujah! Pangako ng Diyos ay nasa atin. Anumang pagsubok, mga minamahal, ating tiisin sa pamamagitan ng pagtitiis. Sabi ng Bible, hayaan natin ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang tayo'y maging sakdal, walang anumang kakulangan, mga minamahal. Ibig sabihin, ang bagyo na ating nadaranasan, mga minamahal, naranasan sa ating buhay, diyan tayo lalong lalago. Diyan tayo lalong titibay, mga minamahal, kapag lagi tayong nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pagkakataon ito, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay dumulog sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal, mga baguhan. Huwag po tayong masiraan ng loob, mga minamahal. Ipinahintulot ng Diyos ang karamdaman, hallelujah, ay may dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itinuturo niya, mga minamahal, tayo po ay maghintay. Dahil ang sagot ng Diyos, oo at maghintay. Ang Diyos ay makapangyarihan na kayang lutasin ang ating problema, kayang pagalingin ang ating pong mga karamdaman. Igawad po natin, mga minamahal, ating mga kamay, ating itaas, mga minamahal, tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Sa dalangin ng mga pastor, ating pong ibigay sa ating dakilang Diyos ang ating pong mga problema. Sabi ng Bible,
ilagak natin ang lahat ng ating kabalisan sa Kanya sapagkat tayo ipagmamalasakit ng ating pong dakilang Diyos. Tayo pong magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal, sa matamis at manapangalan mo po pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa dalangin ng aming ginagalang, magulang sa panampalataya, our dearly beloved pastor, may sana pamalapin noon, patawarin mo kami sa lahat na aming kahinaan, anumang pagkukulang, O Diyos, hallelujah. Pagpalain mo kami sa oras na ito, O Diyos, hallelujah, yung mga anak, aming mga minamalang kapatiran, sila nasa gitna ng bagyo ng buhay, malapay noon, nasa mga problema, nasa karamdaman, hallelujah, bawat isang narito, kayo po ang nakakaalam, Panginoon, kayo ang may hawak ng lahat ng bagay. Alam namin, ikaw ang Diyos ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mahabagin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayanan. Minsan namang pagpalain mo ang iyong mga anak. Itong aming samot panalangin sa makapangirang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Anumang karamdaman, bagyo ng buhay. Hallelujah. Emotional storm, spiritual storm, cast out right now in the mighty name of Jesus. Tayo po mga minamahal ay maglayan sa ating mga sarili, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Ito'y ating banggitin at palayasin kung may bisyo pa sa ating bibig. Hallelujah! Kung nagmumura, ipatong natin ang ating isang kamay sa bibig, ating pong itong sawin palayasin sa matamis at makaparang pangalan ng pinakamamalapay ng Jesus. Hallelujah! Sa makapangirang pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami sama-samang dumudulog, hallelujah, sa iyong mga trono. Anumang karamdaman nagpapahirap sa iyong mga anak, cast out right now, all those of people. Cast out, ubusin po ang trangkaso, pagkalumpo, pagka-stroke, pagkabulag, karamdaman nagpapahirap, kidney trouble, heart disease, UTI, hallelujah, kidney trouble, colon cancer, cast out right now, kahirapan, kawalan, mga pagkakautang, cast out in the mighty name of Jesus, be blessed, be healed in the mighty name of Jesus. Problem resolved in the name of Jesus. Blessed be God in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay sama-sama, magkaisa. Mahalaga po ang pagtaas ng ating kamay. Ito po ay pagkatagumpay. Mahalaga po ang ating isagawa mga minamahal ng pagtalon ng 3 beses. Ito ay milyon na po yung gumaling sa pagtalon, maminamal at pagsasabi ng hallelujah. Sabi ng beloved pastor, beloved Mama Dear, pagsabi natin ng hallelujah, ang mga masamang espiritu, milya-milya po ang pagtakas. Kaya buong puso, buong lakas, buong pagtatagumpay, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po ng papuri, paglawalhati ay tanging pong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.